Dininig muli kanina sa korte ng Quezon City ang kaso ng rescission o pagpapaulang bisa sa kontrata ni Willie Revillame sa ABS-CBN. Iginiit kasi ng ABS-CBN na dinggin ng korte ang kanilang mosyon na pigilan ang paglabas ni Revillame sa programang Willing Willie. Depensa naman ang kampo ni Willie na ibasura na noon ng Court of Appeals ang naunang temporary restraining order laban kay Willie. Naging mainit na usapin din ang umano'y pinekeng pirma ni Revillame sa surety bond o kasunduan ng dalawang kampo bilang bayad sa umano'y perwisyong idinulot niya sa Kapamilya Network. Binigyan ng 15 araw ang magkabilang kampo para sumagot sa korte. Sa Court of Appeals naman, muling tinalakay ang kasong isinampa ng TV5 kaugnay ng pagpigil sa pagdinig ng copyright infringement case sa Makati RTC. Humihingi ng preliminary injunction ang TV5 dahil wala raw karapatan ang Makati RTC na dinggin ang kaso. Ayon sa ABS-CBN, magkaibang kaso ang nakasampa sa QC at Makati RTC. Matapos umani ng Santa Makmak na kritisismo ang slogan na Pilipinas kay ganda noong isang taon, panibagong pang-akit ang susubukan ng Department of Tourism ngayong taon. Pilipinas, tara na! Ang panibagong local campaign daw na pag-aaralan ng DOT. Dati na itong ginamit noong panahon ni Senator Dick Gordon. Pangungunahan daw ni na People's Champ Manny Pacquiao at international singing sensation Charisse ang bagong promotional campaign na ilulunsad ng DOT. Lumambot man ang panggigisa ng mga senador sa mga resource person naman sa pagdinig ang nagtuturoan kung sinong may pakana sa likod ng umano'y kabulastugan sa pondo ng militar. Dumalo rin sa pagdinig ang ilang personalidad na idinawit ni dating Military Budget Officer George Rabusa. Pero panay pagtanggi lang ang kanilang sagot sa mga akusasyon. Ikwento mo, Ina Zara. Obviously, one of us is not telling the truth, Your Honor. But, magbista tayo, pero please. Mainit ang naging pagkikita ng magkaklase sa PMA Batch 81 na si Brigadier General Benito de Leon, dating Executive Assistant ni ex-AFP Chief Roy Cimatu at ni dating Military Budget Officer George Rabusa. Si Rabusa ang nagbansag na bagman si de Leon noong AFP Chief pa si Cimatu. Hindi naman itinanggi ni de Leon na nakakuha nga siya ng 10 million cash sa pondo ng militar, pero kusa raw itong binigay ni Rabusa para gamitin sa operasyon ng AFP sa Basilan. That is for the operations of the Office of the Chief of Staff. Yeah. And I duly signed it, Your Honor. Pero giit ni Rabusa, si De Leon ang humingi ng pondo. This happened really. As the budget officer then, I was just following instructions. Sabi ko nga, kami yung central bank during my testimony last time. And these people are the bagmen. Pag sinabi nila na requirement ng Chief of Staff, no question asked kami dyan, bigay lang kami dyan. Sumipot din sa pagdinig ang dating boss ni De Leon na si dating AFP Chief Roy Cimatu na sinabi ni Rabusa na nakatanggap ng 80 million pesos na pabaon. Sabi ni Cimatu, tumanggap siya, pero hindi raw ito pera. Your Honors, the AFP, I believe, is the most disciplined and organized agency in government. We have systems, rules, and procedures in conformity of those prescribed by existing laws. Dahil nandun si Cimatu, naungkat din sa pagdinig ang 2 milyong dolyar na unmanned aerial vehicle sa Israel noong panahon ni Cimatu na nabili kahit walang bidding. It was used to enhance intelligence gathering capability in support on the ongoing combat operations in Basilan at that time to rescue, among others, the Dos Palmas hostages, Martin and Gracia Burnham, who were taken as hostage a month ago or on May 27, 2001. And also to neutralize the terrorist group Abu Sayyaf. Bukod sa pabaon na ungkat din pati ang sinasabing Acropolis House sa QC na binabayaran daw noon para kay Villanueva gamit ang pondo ng ISAF. Ang susi nito ipinahawak sa Executive Assistant ni Villanueva na si Colonel Hilario Atendido. Hindi ko po alam po anong gamit basta pinahanap po ako ng bahay na rerentahan good for 1 year. I'd like to stress that hindi po isang taon nag-rent. I did not do that po. Mga at the most siguro 2 buwan, kung may 1 buwan, ganyan. After that, no more. Ina Zara, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? May oras pa.
Vice President Binay lumapag na sa Beijing para iapela ang sentensya sa 3 OFW na bibitayin doon. Mga pamilya ng mga nasa death row susunod ng babiyahe bukas at sa linggo. Pagdinig sa Garcia plea bargain muling gumulong sa Senado. Mga senador naghinay-hinay na sa pagtatanong. Mga dating general at ex-congressman na idinawit sa umano'y anomalya sa AFP, pare-parehong itinangging nakinabang sa pondo ng sundalo. Apela ni Lauro Visconde para baliktarin ang pag-absuelto kina Hubert Webb, pinal na ibinasura ng Korte Suprema. Poppy seeds na ginagamit na sangkap sa pagluluto, ipinagbabawal na matapos makitaan ang opium sa pagsusuri ng PIDEA. Congressman Ronald Singson convicted sa kasong drug trafficking pero sentensya sa kanya ipinagpaliban. Sa Aksyon Metro, 2 bangkay na hinihinalang biktima ng salvage natagpuan sa Las Piñas at QC. Sa Aksyon Abroad, iba't ibang klase ng parol ibinandera sa China. Abangan niyo po sa Lunes ang pagsisimula ng Aksyon TV sa Channel 41. Walang tigil na pagbabalita at impormasyon sa larangan ng sports ang palabas dito 24 hours a day, 7 days a week. Kabilang din sa mga dapat abangan sa Aksyon TV ang exciting na laban ng ating pinagmamalaking female boxer na si Ana the Hurricane Hulaton laban kay Francesca Alcanter sa February 26. Higit sa lahat, mapapanood ito sa Free TV, ibig sabihin hindi nyo kailangan ng cable subscription. At yan ang 45 minuto na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon.